mga balitang gigising sa inyong pagkakahimbing. Pupukaw sa inyong pananaw sa mga isyu ng lipunan sa araw-araw. Ito ang Hataw Balita. Alas 4:48 na po, magandang umaga. Ngayon po ay araw ng Biyernes, 28 ng Oktubre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor. Narito na ang mga humahataw na balita. Pangulong Rodrigo Duterte nakabalik na sa bansa matapos ang 3 araw na pagbisita sa Japan. Mga uuwi ng probinsya para sa long weekend inaasahang dadagsa sa mga bus terminals at paliparan ngayong araw. Ilang provincial bus lines fully booked na hanggang October 31. Manila International Airport Authority magdadagdag ng tauhan sa mga terminal sa paliparan ngayong Undas. Bersyon ng report kaugnay ng House Bilibid Probe inilabas ng minorya sa Kamara. Pagsasampa ng kaso kay Senator De Lima inirekomenda ng grupo. Pambato ng Pilipinas na si Kylie Versosa kinoronahan bilang Miss International 2016 na ginanap sa Japan. At ika-4 na sunod na panalo sa UNTV Cup Season 5 tatangkain ng Malacanang Kamao sa laban sa linggo kontra defending champion na AFP Cavaliers. Dumating na sa bansa kagabi si Pangulong Rodrigo Duterte mula sa 3 araw na official visit sa Japan. Sa pagharap nito sa mga kawani ng media sa Davao City International Airport, muling ipinagmalaki ng Pangulo ang magandang resulta ng pagbisita niya sa Japan. I encourage private businesses in Japan to invest in the Philippines. Among the deals signed between the businesses were the investments in manufacturing and agriculture that will generate considerable number of jobs. Japan is well placed to remain as the Philippines' top trading partner. Tutulungan din anya ang Pilipinas at Japan sa pananatili ng freedom of navigation at overflight sa West Philippine Sea, gayon din ang pagsusulong ng mapayapang paraan sa pagresolba ng territorial dispute. Ayon pa sa Pangulo, malinaw sa lahat na isang totoong kaibigan ng Pilipinas ang Japan. Kinansela ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nakatakda sana nitong state call visit kay Japanese Emperor Akihito dahil sa pagkasawi ng 100 taong gulang na amain nito na si Japanese Prince Mikasa. Sa isang ambush interview, nagpahayag ang Pangulo ng pakikiramay sa Emperor at minabuting ipagpaliban ang naturang pagbisita dahil sa pangyayari. Yeah, I'd like to express my deepest condolence sa protocol officer na huwag na lang muna ako magpunta doon because they are in moment. And I respect that because I would ask for the same maybe request if ever in issues. Ang state call kay Emperor Akihito ang panghulisa ng activity ni Pangulong Duterte sa Japan bago umuwi sa Pilipinas. Nagpamalas naman ng iba't ibang pagtatanghal ang mga kabataang Pinoy at Vietnamese bilang pagdiriwang ng 4 na dekadang pagkakaibigan ng Pilipinas at Vietnam. Narito ang hataw na balita ni RJ Timoteo. Isang pagtitipon ang isinagawa dito sa Ho Chi Minh City upang ipagdiwang ang ika-40 taon ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Vietnam.
Iba't ibang pagtatanghal ang ipinamalas ng mga kabataang Pilipino at Vietnamese bilang pagkilala sa matatag na ugnayan ng dalawang bansa. Ayon kay Phan Tin Hung Xuan, Pangulo ng Philippine-Vietnam ASEAN Friendship Association, nananatili hanggang ngayon ang magandang samahan ng Pilipinas at Vietnam sa aspetong pangkalakalan, agrikultura, edukasyon at kultura at mas pinaigting na ugnayang pangseguridad at maritime cooperation. Isa sa panauhin ay ang Filipino national artist na si Bienvenido Lumbera na piling magbahagi ng kanyang kaalaman at pananaw upang lalong mapagbuti ang ugnayang pangedukasyon ng dalawang bansa. But I think that education should be, especially in a country that has just gone through a colonial period, should concentrate on the community, the people, the educator should study what the people need, and that is paramount, more important than simply making a good educator of the individual. Sa kasalukuyan, umaabot sa 3,800 ang mga Pilipinong namamalagi dito sa Vietnam na karamihan ay naghahanap buhay bilang mga guro. Ang Vietnam ang ikatlong bansang dinalaw ni Pangulong Duterte mula nang mailuklok sa pagkapangulo, kung saan naging mainit ang pagtanggap sa kanya, tanda ng magandang samahan ng dalawang bansa. RJ Timoteo, UNTV News and Rescue, Ho Chi Minh City, Vietnam. Naglabas ang House Minority Group ng sariling bersyon ng report kaugnay ng investigasyon sa umano'y illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Binigyang diin sa report na dapat sampahan ang kaso si Senador Laila De Lima dahil sa pagkakadawit nito sa illegal na transaksyon. Narito ang hataw na balita ni Nel Mariboho. Ipinaliwanag ng House Minority Group ang kanilang posisyon kaugnay ng pagsasampa ng kaso laban kay Senator Laila De Lima kaugnay ng investigasyon sa Bilibid illegal drug trade. Sa dissenting report ng minorya, kinontra nito ang House Justice Committee report, partikular na ang hindi pagrerekomenda na makasuhan ng mga personalidad na isinasangkot sa issue. Hindi na nila bago sa Kongreso ang pagrerekomenda ng pagsasampa ng kaso. Katunayan na magsagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation noong 1998 sa umano'y anomalya sa Armed Forces of the Philippines Retirement Benefit System ay nagrekomenda ito ng prosekusyon sa mga sangkot sa usapin. Why are we going to come up with this report na sinasabi namin na kailan kaagad ng kasong issue? On the past 6 years of the Liberals administration, dito talaga lumaki ang droga. Sobra ang lakas. Base sa minority report, 6 ang maaaring isampang kaso sa dating Justice Secretary gaya ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act na may hanggang 20 taon na pagkakabilanggo kung mapatunayang protektor ng droga, direct at indirect bribery at paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Muli naman pinabulaanan ni Senator De Lima ang aligasyon. May mga sariling rin yan, agenda. And some of them were so passionate about vilifying me in the course of the House inquiry. Bibigyan rin ng kopya ng report ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na maaaring magsampa ng reklamo laban sa dating DOJ Secretary. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Nagsumite ng supplemental complaint sa Department of Justice ang Volunteers Against Crime and Corruption laban kay Senador Laila De Lima kaugnay ng illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. 18 testimonya pa ang idinagdag ng VACC sa inihain nilang reklamo laban kay Senador Laila De Lima kaugnay ng umano'y pagtanggap nito ng pera mula sa mga drug lords sa Bilibid. Kasama rito ang testimonya ni NBI Deputy Director Rafael Ragos at inmate na si Engelberto Durano na personal umanong nag-abot ng pera sa dating kalihim. Ito po ay nagpapatunay, marami po kaming dinagdag dito mga affidavits galing po sa mga testigo na nagpapatunay siya po ay nag-conduct ng trading. She allowed
the New Bilibid Prison to be a facility where trading of illegal drugs is conducted by the drug lords or the convicts themselves inside the New Bilibid Prison. Bukod sa mga testimonyang kanilang nakuha sa Kongreso, isinumite rin ng VACC ang resulta ng investigasyon ng House Committee on Justice upang lalo pang patibayin ang kanilang reklamo. May mga itinuro po roon yung mga kongresista po natin na mga credible na witnesses na nagsusuporta ron sa sinasabi ni Chairman Umali that all roads lead to Senator De Lima pagdating sa NBP drug trade. Ngunit maliban sa mga testimonya, wala pang naibibigay na ibang dokumento ang mga complainant na direktang magdadawit sa dating kalihim. Nakahanda naman ang senadora na harapin ang mga reklamo, ngunit hanggang ngayon wala pa siyang natatanggap na sabpina mula sa DOJ. Yang mga so-called affidavits na yan, insofar as they would again point to me as involved in the drug trade, these are all lies. So walang added weight na para sa akin yan. These are just further fabrication of evidence. 2 linggo na simula nang italaga ang prosecution panel na mag-iimbestiga sa mga reklamo, ngunit wala pang naitatakdang petsa ng preliminary investigation. Sinampahan ng drug trafficking si De Lima at 7 iba pa kaugnay ng bentahan ng droga sa Bilibid noong siya pa ang Justice Secretary. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. May ilang personalidad umano ang nakikipagsabuatan kay President Rodrigo Duterte upang sirain at pabagsakin si Senator Laila De Lima. Ito ay sa pamamagitan ng isinagawang House Inquiry at pagsasampa ng kaso laban sa kanya kaugnay ng umano'y kinalaman niya sa iligal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. Ayon sa senadora, ilan sa mga nanggigipit sa kanya ay mga naghihiganti dahil maaaring nasagasaan nila sa kanyang naging trabaho noong bilang Justice Secretary. Dahil nga magkakakampi na sila ngayon. May mga political alliances sila. GMA forces. And then yung mga PDAF senators. Alam ko meron silang mga tao na mga inuutusan dyan to also make my life difficult. Sino ba yung mga nag-briefing doon sa mga convicts na mga nag-testify against me? Sino ba yung mga nagre-represent sa kanila? May abogado dyan na alam ko, dating abogado ng dating Pangulo and even for the powerful religious bloc. Alam nyo naman po siguro kung ano yung religious bloc na nagalit din sa akin noon. Ayon sa senadora, bumuo na siya ng legal team para makapagsampa na sa lalong madaling panahon na mga kaso laban sa mga naninira sa kanya. Samantala, nais pa imbestigahan sa Senado ang umano'y maanumalyang paggawad ng infrastructure projects sa 2 Chinese firm na questionable umano ang background at reputasyon. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Maghahain sa susunod na linggo si Senator Laila De Lima ng resolusyon upang imbestigahan ng Senado ang umanay maanumalyang pag-award ng kontrata ng infrastructure project sa 2 Chinese firms. Ito ay matapos ibalita sa isang pahayagan na ang isang Chinese firm ay naban ng World Bank at ang isa naman sangkot sa reclamation activity sa Spratly Islands. Kabilang sa mga proyektong hahawakan ng mga kumpanyang ito ay ang Bonifacio Global City Ninoy Aquino International Airport segment ng Metro Manila Bus Rapid Transit. Ayon kay Senator De Lima, maaaring isang tied loan ito na ibinigay ng China sa bansa. Oo, pinapautang tayo ng isang foreign government, pero sila ang merong karapatan na pumili kung sino bibigyan ng kontrata na yan o ng project na yan. Yung pinapautang sa atin ay hindi naman sa atin talaga, kundi mapupunta doon sa kung sino man yung contractor or supplier. And kaya yan ang essence ng tied loans, and tied loans are unconstitutional and illegal under our laws. Dapat anya'y tignan na ng Senado ang estado ng mga proyektong ito at kung sumunod ba ito sa tamang proseso na naaayon sa government procurement law.
Ayon naman sa grupong Bayan Muna, hindi na dapat maulit pa ang nangyari noon sa NBN-ZTE broadband deal at ilang MRT at LRT contracts kung saan bilyong pesos na ang nagastos ng pamahalaan pero napatigil dahil sa naging anomalya sa procurement process. Sa isang pahayag naman ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA, sinabi itong hindi pa naia-award ang kontrata sa mga nasabing Chinese firms at ginagawa pa lang ang isang feasibility study alinsunod sa Memorandum of Understanding. Ginagarantiya naman ng BCDA na susunod sa tamang proseso ng bidding ang mga proyekto. Joyce Balancio, UNCV News and Rescue, Pasay City. Sa iba pang balita, nagpaalala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na hindi pa rin ligtas kainin ang mga shellfish at alamang na mahuhuli sa ilang karagatan sa Pilipinas. Ito ay dahil sa positibo pa rin ang mga ito sa paralytic shellfish poison na kilala bilang red tide toxins. Ang mga ito ay ang mga Irong at Kambatutay Bay sa Western Samar, Matarinaw Bay sa Eastern Samar, coastal waters ng Leyte at Carigara Bay sa Leyte at coastal waters ng Naval sa Biliran Island Province. Positibo na rin sa red tide ang coastal waters ng Milagros sa Masbate. Maaari namang kainin ang mga isda, pusit, hipon at palangka. Subalit dapat itong hugasang mabuti at alisin ang mga hasa at lamang loob bago iluto. Patay sa pamamaril ang dalawang sakay ng motorsiklo sa Libertad, Pasay kagabi. May hataw na balita si Jericho Albano live. Yes, Jericho. June, nahandusay sa gilid ng kalsada ang dalawang sakay ng motorsiklo matapos ng pagbabarili ng hindi pa nakikilalang mga suspect sa Arnaiz Avenue, corner FB Harrison sa lungsod ng Pasay pasado alas 10 kagabi. Idineklara namang dead on arrival sa ospital ang isa pang kasamahan ng mga ito. Kinilala ang isang biktima na si Jackie Chan Flores, 30 anyos. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng dalawa pang kasamahan nito. Ayon sa scene of the crime operatives, multiple gunshot wounds ang ikinamatay ng mga biktima. Sa investigasyon, nakasakay ang tatlo sa motorsiklo ng pagbabarilin nito ng mga suspect na agad tumakas sa lugar. Duda naman ang kapatid ng biktima sa pagkakapatay kay Flores at mga kasamahan nito. Una umanong nadakip ng mga otoridad ang kanyang kapatid at kasamahan nito habang kumokolekta ng barya ng isang video karera sa Malibay, Pasay bandang alas 5 ng hapon kahapon. Sinabi nito na nagkita pa sila sa Station Anti-Illegal Drug Section ng Pasay Police matapos itong madakip kasama ang 5 pa. Makalipas ang ilang oras, laking gulat na lamang umano nila nang mabalitaan nilang nabaril na at napatay na ito at dalawa pang kasamahan nito. Aminado ito na dating gumagamit ng illegal na droga ang kanyang kapatid, subalit matagal na itong huminto. Wala namang nakuhang illegal na droga sa mga biktima nang iproseso ng SOCO ang bangkay ng dalawa kagabi. Patuloy ngayon ang investigasyon ng mga pulis sa nangyaring pamamaril. Yan ang ating nakalap na balita sa lungsod ng Pasay, June. Maraming salamat, Jericho Albano. Dalawang lalaki naman ang mga suspected drug pushers ang nakainkwentro ng mga pulis sa Quezon City habang nagsasagawa ng anti-drug operations kagabi. May hataw na balita si Reynante Ponte live. Yes, Reynante, go ahead. Yes, Rina, isa na namang operasyon kontra illegal na droga ang isinagawa ng mga tauhan ng QCPD Station 1 sa Laloma sa dalawang suspected drug pusher dyan sa mga Mauban Street, Barangay Manresa sa Quezon City. Nakilala mga drug personalities na sina Edwin Corpin na may alias Baltic kasama sa drug watch list ng Quezon City at ang kasamahan niya na si Paul Kenneth Borja. Ayon sa team leader ng operation na si Police Chief Inspector Felipe Tumibay ng Station 1, bandang alas 2 kaninang madaling araw, nabibilisan na ng Shabu ang kanilang operatiba nang malaman ni alias Baltic na pulis pala ang katransaksyon. Tangkapasan ng bubunot umano ng baril si Baltic, ngunit inunahan na agad ito ng mga pulis. Samantala nagpaputok naman si Borja, ngunit ginantihan agad ito ng mga pulis. Dagdag ng mga otoridad, ang mga nasabing personalidad ay sumuko na sa Oplan Tukhang at nakulong na din sa kasong robbery. Nakuha nga sa insidente Rina ang isang 45 kalibre na baril at isang 38 at mga basyo ng bala. Balik sa Rina.
Maraming salamat sa iyo, Reynante Ponte mula sa Quezon City. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Monica Veralio. Hello, Mon. Good morning. Hi, Rina. Good morning. Here are the news from different parts of the globe. Chinese People's Liberation Army and the United States Army will conduct joint humanitarian assistance and disaster relief exercise and academic exchange between November 13 and 18 in South China's Yunnan province. Chinese Defense Ministry spokesman Wu Qian says the scenario of the exercises and exchange is professional disaster relief in high-altitude regions. It consists of academic exchange, command post exercise, and live troop exercise. The two sides will send 223 officers and soldiers for the event. 134 of them will be from the Chinese side and 89 will come from the U.S. side. Portugal's President Marcelo Rebelo de Sousa meets with former Cuban leader Fidel Castro in Havana to boost bilateral relations between the two allies. The meeting follows de Sousa's meeting with Cuba's current leader and Fidel's brother Raul Castro. The Portuguese president and Fidel Castro discussed the vote at the United Nations against the U.S. embargo on Cuba. For the first time ever, the United States abstained from voting against the procedural measure. Such resolutions are non-binding but can carry political weight. Fidel Castro thanks de Sousa for Portugal's help over the years, even in the face of the embargo. Emperor Akihito's uncle, Prince Mikasa, died yesterday at the age of 100, leaving only 4 heirs to the chrysanthemum throne. Ryuji Sasaki has the news. 体調が天皇陛下の100歳の王子三笠宮さまが10月27日の8時34分に亡くなられたと発表しました。本日午前8時34分聖路加国際病院において皇居されました。謹んで哀悼の意を表する次第であります。三笠宮さまのご逝去は高齢化し縮小する皇族の将来に対して新たに注目され、女性が皇位を世襲する資格を与えられるべきかという課題と同時に起こり、男子のみの世襲の伝統を破り、2600年前に遡る皇帝の伝統の収穫であると保守党員たちが述べました。三笠宮さまは現在の天皇陛下の父の裕仁様の末裔であり、裕仁その名で日本が第二次世界大戦で戦い、日本のメディアが彼は大戦中に軍人の数少ない評論家の一人であったと報告しました。殿下には大正天皇のご四男としてお生まれになり、昭和時代からの長きにわたり御兄君昭和天皇及び金城陛下を助けられ、国の平和と国民の福祉のために貢献されてこられました。三笠宮さま、古代オリエント史の学者であり、大学で教え、日本の中近東文化センターや日本トルコ協会の名誉会長を務めていました。残っている4人の継承者は、天皇陛下の一人の皇孫である10歳の悠仁さまを含みます。年上の3人は、昭仁様の80歳の兄弟や皇太子成仁親王天下を含む彼の2人の中年の息子です。龍二佐々木 UNTV ニュース&レスキュー日本。 And those are the news from around the world this morning. Back to you, Rina. Thank you, Monica, for that global update. At oras na po para sa huntahan sa Radio La Verdad 13:50 with Attorney G, Beth at Jocas. Good morning! Good morning! Good morning, Rina! Good morning! Rina! Kami kasi may panauhin dito kanina, medyo nag-amoy Mukhang action star. amoy London. Amoy London. London. Ay, hindi naman daw London Bridge is falling. Hindi daw, it's not true. Akala ko ngayon, huhubarin na yung t-shirt eh. Hindi naman Pareho nga kayo eh. Ano naman eh, gumagaya-gaya tayo ng ganyan. Ang sabi ni Kuya, lumiliit na rin ang tiyan mo. Hindi naman totoo yun. ang sabi ni Kuya, hindi London Bridge is falling down. Long live the Queen. Ayun. Ayan. Sige. Maraming salamat sa inyong dalawa. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita.
Pangulong Rodrigo Duterte balik bansa na matapos ang 3 araw na pagbisita sa Japan. Mga uuwi ng probinsya para sa long weekend, inaasahang dadagsa sa mga bus terminal at paliparan ngayong araw. Ilang provincial bus lines fully booked na hanggang October 31. Manila International Airport Authority magdadagdag ng mga tauhan sa mga terminal sa paliparan ngayong Undas. Pambato ng Pilipinas na si Kylie Versosa nakuha ang corona sa Miss International 2016 na ginanap sa Japan. At ika-4 na sunod na panalo sa UNTV Cup Season 5, tatangkain ng Malacanang Kamao laban sa linggo kontra defending champion na AFP Cavaliers. Yan po mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ako po si Atty. George Owen Garcia. Ako po si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. At balik sa iyo dyan, Kuya June, Rina. Salamat, Atty. G. At po ang unang paghataw ng mga balitang araw po ng Biyernes, 28 na po na Oktubre 2016. Puntahan po natin ating mga kasama sa Good Morning, Kuya! La 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 la. Sina Kuya at Angel para sa ikalawang paghataw ng mga balita sa Good Morning, Kuya. Maraming salamat, Atty. G. At andyan pa si Dr. Camille. Hindi, tinatanong kasi ako ni Angel dito. Ano daw ang, kung yun daw mga anak ko, ano daw ang, pagka binubuli, ayan, sa, halimbawa, may bubuli. Sabi ko sa kanila, sabihin nyo kagad sa teacher nyo. Correct. Tapos, sabihin nyo na may nambubuli sa inyo and ayaw ninyong gumante, kaya pagsabihan. Now, ang sinasabi ng mga anak ko din na isa doon sa nambubuli sa kanila, kasi turo ko sa kanila, warningan ninyo. Please stop doing that. So, ang mga anak ko ay alam nila yon. Sasabihin nila sa teacher at pagkatapos, yung nambubuli sa kanila, sinasabihan din nila. Ang sinasabi nila, simple lang, please stop doing that. I was taught by my parents to behave and not to hurt anyone. But I was also trained how to defend myself. So please, stop doing that. Warning 101. Next time, warning 101. No. Hindi. Di ba? Hindi, totoo yun, Kuya. At least nakapag-warn ka. Now, sinabi mo na sa teacher, sinabi mo, Ma'am, I was taught to behave and not to hurt anyone, but somebody's bullying me. Please tell them to stop doing that. Because I was also taught by my parents how to defend myself. At least nag-warning ka. Diba? Ngayon, kung nagdepensa ka sa sarili mo, you are well within your rights, Kuya. Self-defense. Ano lang yun, kung nagdepensa ka, diba? It's a different story. In fact, pwede mo nga, Kuya, depensahan yung kapwa mong yung kaklase mo eh. Defense of a stranger. Pwede nga eh. Pero ewan ko, how Dr. Camille will take that? Una-una, Kuya, tama yung sinabi mo dahil kasi ang mga bata dapat talagang tuturuan na to be assertive in a certain point na pag sinabi mo lang, please stop that. It's parang yung meron sila sariling convictions, tama yung disposition nila. Alam mo, ang isang bata na gano'n, yung tamang assertiveness na ipinapakita ay magdudulot ng parang mag-iisip din yung mambubuli sa kanila. Bakit ganito ka-assertive tong batang to? Parang nakakatakot dahil kasi ang mga tinatawag nating mga bully people na ganyan, na parang predator sila, iiwas ka agad sa mga ganyang klaseng bata eh. Dahil kasi merong assertiveness na pinapakita. Ayaw nila dahil kasi definitely alam nila yung mga possible na mangyayari. So, tama po yun na tinuturuan ng mga bata na magkaroon ng tamang convictions and disposition as early as 6 to 7 years old. Kasi sasabihin mo lang, kasi sila, ang tinuturo ko sa kanila palagi, yung do not do to others what you do not want others to do unto you. So, wag mong gagawin din niya. Ngayon,
And give the proper warning. At magpasabi ka na kagad sa teacher. Kasi ako na bully victim din ako nung high school ako kasi maliit lang ako So I was also bullied. Pero one of the problems, lagi akong sinasabihan kasi ng parents ko, huwag kang makikipag-away. O huwag kang kung merong aaway sa'yo, sumbong mo sa teacher mo o sabihin mo sa amin. Ako naman yung tipong parang ayoko magsumbong. Natatakot din ako na baka siyempre susugod yung mga magulang ko sa eskwelahan. Parang nahihiya ako so nabully ako nung high school ako. Nabully ako when I was first year, second year, nabully ako. Nung third year na lang ako medyo bumawi. Ako din kuya, nabully din ako Hindi, ganun yung pero ang masama kasi kung hindi mo kontrolado yung sarili mo, na magkakaroon ng epektong hindi maganda sa'yo. Well, it's a good thing. Ako kaya ko pantisin. Diba? Natitiis ko. Kasi noon, grabe babatukan ka. Nasa ka lang na ganyan, nakaupo ka lang na ganyan, babatukan ka sa likod. Ang dami nila, paglingon mo, hindi mo alam kung sino. Tapos sasabihin sa'yo, sige, sino? Mambintang ka, parang gano'n. Ang lalaki nila. Di wala ka magawa. Minsan, lalagyan ka ng tag sa likod o merong nakalagay for sale. Libre bato. Kaya minsan lalagyan ka ng tag sa likod, may tahi ako sa puwet, yung mga ganon. Well, these are, and I experienced that. Ako nga po yan, walking sa hallway, second year ako, transferee kasi ako second year high school. Walking sa hallway, pag ando doon yung mga magbabarkada na hindi ako type, magbubulungan sila, magtatawanan sila na malakas, so everybody's looking at me, tas lahat sila nagtatawanan. Iba-iba kasing paraan ng pambubuli. Kaya lang yun nga, ang maganda yung may orientation din yung anak natin. Kasi para hindi magkaroon ng epekto sa kanila. Siguro kung ako hindi properly oriented sa bahay, baka may epekto na sa akin yun psychologically or what na hindi maganda. Baka either tumigil ka na sa pag-aaral or ayaw. Kagaya yung sinasabi, kinukwento ni Doktora Camille. Kaya dapat binabantayan din natin. At yun namang mga anak natin, kung sila naman ang nambubuli, ay pagsabihan din natin, warningan mo din. Diba? Na pagka ginawa mo yan, magaground ka. Diba? Mawawalan ka ng mga pribilehyo. Hindi lang pribilehyo, marami pang iba. Kasi maaaring magkaroon ng baligtad. It's either yung dati nang bubuli sila tapos eventually sila yung magiging biktima naman ng bully. Kasi baka kaya mo ba yan? Kaya mo bang pangatawan na yan? Baka nilabanan ka yan sabog ang mukha mo. Bahala ka sa buhay mo. So, marami ngayon. Pero alam mo, surprisingly, ewan ko, Doktora, Attorney G, Manong Jo, and Beth, and si Monica dyan, ang dami pa rin ganyan. Dami pa rin, kuya. Diba, meron na tayong anti-bullying law, diba, Attorney George? Meron, kuya. At isa sa mga naging napakagandang episodes ng Legally Yours, Attorney G, ay talagang na-feature natin tungkol sa bullying na yan. Napakaganda, napakagaling ng mga umarte doon. At yun na i-highlight natin yung kasamaan at mga maaaring solusyon, legal at mga ibang bagay-bagay pa sa mga ganyan nakaka-experience ng bullying. Tsaka importante rin kuya na yung mga mismo nang bubuli, sila yung mabigyan din ng pansin because mostly talaga yung mga nang bubuli, sila yung may mga problema. Kulang sa pansin. Pero talagang dapat yung constant communication ng magulang at saka mga anak. Napaka-importante kahit gano'n kakabisi sa maghapon, sa opisina, kinakailangan bibigyan mo ng oras yung anak mo para makausap. Tsaka yung mga nasa eskwelahan naman ng mga teachers, dapat lagi din ho tayo sigurong aware doon. Kasi alam naman natin yung mga tendencies nakikita naman nila yan, kuya. Yes. In fact, hindi na nga kailangan, kuya, magreklamo pa yung isang estudyante. Kasi araw-araw makikita mo naman alam mo na kung sino yung mga bully dyan Tsaka alam mo, yan ang isang hinahangaan ko doon sa mga school na bago nila tanggapin ng bata sa eskwelahan, meron na mga assessment, psychological test, meron silang... Sa akin kasi ganun nandun yung assessment nila. Preventive. May exam. Tsaka meron silang parang psychological test talaga. Correct. As early as 12 years old and 8 years old. Meron silang... At nagre-reflect doon yung iba't ibang mga dapat na bantayan ng teacher as well as maipaalam din sa parents na may findings na ganito. Kasi minsan meron bata
tahimik sa bahay. Pagdating sa eskwelahan, Magulo na. Bully pala. di ba? Sutil. Oo. Bully. Sutil na. Meron naman, baliktad. Sa bahay, sutil. Pagdating naman sa eskwelahan, Tahimik. ang bait-bait. Yung sunod na sunod sa teacher. Oh, teacher. Ganun may mga ganyang baligtad na sitwasyon So maganda na lalaman. Anyway, napag-usapan din lang dahil Lahat tayo may mga anak. Oo. Tsaka hindi. Minsan may mga kanya-kanya tayong experiences. Ikaw ba, Manong John, nabully ka ba? Hindi naman. Well, ikaw ang nambubuli. Siya nang bubuli. hindi. May bully. Binubuli niya ako. May bully noon sa klase namin ng elementary ako, pero Ikaw nagtanggol. hindi ko naman siya hinayaan na lang na ibubuli ako, no. Pero yung ibang Ano kaklase ginawa mo, namin Tito hindi Jo? ko bully niya. Hindi, kinaibigan ko siya tapos alam mo If you na. cannot beat him, Join him. ayun. There are many ways of skinning a cat. So, iniskin mo, ha? Iniskinan mo, ha? Basta bandang muli sa akin na siya bumubuntot, kuya. Dahil wala siyang magawa. Ako pa rin ang commander ng Boy Scout. Ako palagi ako ang presidente. Pag mag-eleksyon ako nananalo. Wala na siya na magawa. Sumunod na lang. Nung college ako, ganun din. May bumubuli rin sa akin. First year college ako may bumubuli pa rin sa akin. First year college. Sinumbong ko sa pulis. Ang pulis, Huli. Tapos hindi kinaya ng pulis. Sinumbong ko sa NPA. Buhay ba, kuya? Sa mga, yung mga no permanent address. Permanent address. Hindi, may mga experiences kasi ganyan. Yung iba, mga dahil barka-barkada, di ba? May mga, kaya gabayan ho natin ang ating mga anak at ganun din naman, makipag-coordinate tayo palagi din sa mga teachers sa eskwelahan. At saka kailangan, kuya, proactive ang mga teachers. Correct. Tulad nila sinabi ko, di na kailangan magreklamo pa yung isang estudyante. Nakikita nila yan araw-araw May punto ka dyan. Magandang umaga po muli sa ating mga kasambahay. Araw na po ng Friday, kaya masaya silang lahat. At malapit na naman ang katapusan. 28 na ng Oktubre. Yes. So, 29, 30, 31. Uy, Monday. Sweldo na naman ng mga sumisweldo ng 31. Yung mga iba, pero sa atin ho ay tuloy-tuloy pa rin ang atin pong balitaan. Ikalawang paghataw na po ng mga balita. Mga uuwi ng probinsya para sa long weekend, inaasahang dadagsa sa mga bus terminal at paliparan ngayong araw. Ilang provincial bus lines fully booked na hanggang October 31. Manila International Airport Authority magdadagdag ng tauhan sa mga terminal sa paliparan ngayong Undas. Seguridad sa pagdating ni Kerwin Espinosa sa Leyte, pinaghahandaan na ng PNP. At suporta ng mga negosyante sa anti-criminality campaign ng PNP. Dumarami na ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Handa na ang Manila International Airport Authority o MIA sa pagdagsa ng mga pasahero na inaasahang babiyahe ngayong long holiday. Narito ang hataw na balita ni Joan Nano. Nag-inspeksyon sa 3 terminal ng Ninoy Aquino International Airport si Manila International Airport Authority General Manager Edmond Real upang tiyakin ang kahandaan ng mga paliparan sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong Undas. Unang sinuri ni Monreal ang seguridad sa loob ng terminal, gayon din ang bilis ng transaksyon sa bawat check-in counter na nagpoproseso sa biyahe ng mga pasahero. Bagaman kontento siya sa mga nakitang serbisyo sa paliparan, kailangan pa ring madagdagan ang mga naka-duty na personnel sa bawat terminal ngayong Undas. Pag marami hong pasahero, kailangan ho tugunan ng mga airlines yung mga counters. At kung po pwede ho, sinabi ko sa kanila kung pwede agahan ng pagbubukas para ma-anticipate ho yung mga pagdating ng maaga ng mga pasahero. Umaasa ang opisyal na mababawasan ang delayed flights, liban na lamang kung magkaroon ng technical problem ang mga eroplano. Masaya naman ang ilang pasahero sa mga nakita nilang pagbabago sa serbisyo sa NAIA. Mas malinis, mas attentive ang mga empleyado, may tubig na,
Ngayon lang ako nakakita ng GM na nagtrabaho. Samantala, muli ring pinaalalahanan ang mga pasahero na maging alerto, lalo't kamakailan ay 3 insidente ng pagnanakaw ang naitala ng MIAA na umano'y modus ng salisigang. Nang bibiktima ng mga pasahero, pagka nalingat ho kayo, let's say kumakain sa isang restaurant dito, titsyempuan ho kayo, tatangayin ho yung inyong iyong bag. Sa pagtaya ng MIAA, bukas pa ng gabi, inaasahang dadagsa ang maraming pasahero sa NAIA upang samantalahin ang long weekend. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Pasay City. Tinatayang mahigit 800,000 mga pasahero naman ang imomonitor ng Philippine Coast Guard o PCG sa mga pantalan sa buong bansa para sa ligtas na biyahe. Narito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. We saw that they're really prepared for the coming undas, influx of passengers. Nakita natin handang-handa sila, maganda ang pasilidad, bago, malamig ang air conditioning, may libre tayong wifi, May libre tayong wifi, malinis ang comfort rooms. Ito ang overall assessment ni Philippine Ports Authority General Manager J.D. Santiago sa inspeksyon sa Manila North Harbor kahapon. Ayon sa opisyal, malaking tulong ang advanced ticketing service ng mga shipping line upang mapaghandaan ang bulto ng mga pasahero sa mga pantalan ngayong taon. Sa tala ng Philippine Coast Guard, nasa 811,000 na mga pasahero sa buong bansa ang dumagsa sa mga pantalan noong nakaraang taon. Tinatayang ganitong bilang din ng mga biyahero ang maitatala ngayong Undas 2016. Ang kailangan lang naman, yung mga pasahero mas maaga sa tinakdang panahon, mga 4 na oras, pagkatapos yung mga pinagbabawal na mga bagay like likido, mga matalas na bagay, mga baril, hindi na dapat dalhin. Tiniyak naman ng PCG na mahigpit ang ipatutupad na seguridad, lalo na at sa ngayon ay nasa heightened alert status pa rin ang mga pantalan at mga pampublikong lugar sa bansa na itinaas noong night market bombing sa Davao City. Samantala, tiniyak din ng Philippine Ports Authority na gumawa na sila ng mga hakbang upang maiwasan ang congestion at delay sa mga biyahe. Ngunit nagpaalala muli sa mga pasahero na maglaan ng sapat na oras ng paghahanda upang maiwasan ang mga aberya. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Inaasahang malaking volume ng mga sasakyan ang daraan sa North Luzon Expressway simula mamayang hapon dahil sa long weekend. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Umaabot sa 200,000 sasakyan ang dumaraan sa kabaan ng North Luzon Expressway kada araw. 10 hanggang 15% ang inaasahang madaragdag dito simula mamayang hapon dahil sa posibleng pagdagsa ng mga motoristang bibiyahe pa norte. 230 to 230 plus po yung volume na average natin. Friday afternoon yung ine-expect namin. Siguro mga bandang 3 o'clock nararamdaman na natin na meron na tayong mga motoristang dumadami na yung ating motoristang dadaan dito. Sir, ang NLEX ay nag-prepare na ka-full alert na ang lahat ng empleyado ng tollways para maging visible tayo. Both ang toll collections at ang traffic ay nakahanda na. Nagdagdag na tayo ng mga additional manpower natin. Naglabas din ang NLEX ng North Luzon Integrated Guide and Travel Advisory System o NDICTAS na maaaring ma-access ng mga motorista sa pamamagitan ng cellphone at internet. Nakapaloob naman sa programang Safe Trip Mo Sagot ang pre-towing services sa Class 1 vehicle simula ngayong araw hanggang November 2 mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Tiniyak din ng pamunuan ng NLEX na nakahanda ang kanilang mga tauhan sa mabilis na pag-response sa mga motoristang mangangailangan ng tulong. Samantala, sa mga papaluwas naman ng Metro Manila, asahan ng magiging maluwag pa ang daloy ng trapiko dahil sa mga binuksang karagdagang lanes sa Bukawi Toll Plaza. Kasi mula nung nag-integrate ang NLEX sa SCTEX, wala na po yung bayaran dito sa Mabalacat nung galing sa SCTEX. Lahat na po ng papasok ng SCTEX ang toll fee payment ay dito na sa Bukawi. Inaasahan natin na tuloy-tuloy na po yung traffic flow natin from NLEX papasok ng SCTEX. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan.
Nagdagdag na ng mga portable booth at ambulant tellers ang pamunuan ng North Luzon Expressway para sa inaasahang bulto ng mga motorista ngayong araw. May hataw na balita si Reynante Ponte live. Yes, Reynante. Yes, good morning kuya at sa ating mga kasangbahay. Handang-handa na ang pamunuan ng Tollways Management Corporation o TMC sa pagdagsa ng mga sasakyan sa NLEX at SCTEX ngayong long holiday. Nadagdag na ang 20 portable booths sa mga toll plaza ng pamunuan ng NLEX at SCTEX upang maiwasan ang mahabang pila ng mga sasakyan. Operational na rin kuya ang 8 bagong toll booths sa Bukawi Toll Plaza kung saan ang makikinabang dito ay mga papuntang Maynila galing sa mga probinsya. Nagtalaga na rin ng ambulant tellers bilang ayuda kung sakaling magkaroon ng build-up ng mga sasakyan. Nagtalaga naman ng motorist camp sa ilang gasolinahan kung saan maaaring makapag-avail ang mga motorista ng libreng serbisyo gaya ng libreng tawag, wifi, tubig at towing para sa mga masira ang sasakyan. Nakadeploy din ang kanilang patrol vehicle, ambulansya at automatic vehicle locator system na makakatulong upang matukoy kung saang lugar tumirik ang mga sasakyan sa NLEX. Kahapon nga kuya ay sinuspindi na ang road construction projects hanggang November 3 upang maiwasan ang anumang abala. Para nga sa iba pang mga katanungan o emergency cases, maaaring makipag-ugnayan sa NLEX, SCTEX at Cavitex hotline numbers. At para naman kuya sa sitwasyon ng trapiko dito, partikular sa Balintawak Toll Plaza, ay banayad naman at tuloy-tuloy ang daloy ng mga sakyan sa mga oras na ito. At para nga sa mga babiyahe, ang speed limit sa NLEX ay 100 km per hour sa mga private vehicles habang 80 km per hour naman sa mga bus at truck. Yan munang update mula dito sa NLEX. Balik sa iyo kuya. Maraming salamat Reynante Ponte, nagulat ng live mula sa NLEX. Hanggang ngayong araw na lang papayagan ng mga otoridad ang paglilinis at paglilibing sa Manila North Cemetery. Alamin natin ang sitwasyon mula kay Jericho Albano live. Yes, Jericho, go ahead. Angela, inaasahan dadagsa ngayong araw ang mga maglilinis sa loob ng Manila North Cemetery at gayon din ang mga maglilibing. Ito ay dahil simula bukas ay hindi na ito papayagan ng pamunuan ng Manila North Cemetery. Simula hating gabi naman ng October 29 o araw ng Sabado hanggang November 2 ay mahigpit ng ipagbabawal ang pagpasok ng lahat ng uri ng mga sasakyan. Kasabay nito ang pagbabawal sa pagpasok ng alak, matutulis na bagay, sound system, mga bagay na ginagamit sa sugala. Gayun din ang pagdadala ng hayop at mga bagay na sumasabog. Ayon pa sa pamunuan ng Manila North Cemetery, mahigpit ding ipinagbabawal ang pagsusunog ng basura sa loob. At upang mapadali ang paglabas ng mga bibisita sa araw ng undas, bubuksan nito ang Gate 2 at 3 sa kahabaan ng A. Bonifacio Avenue bilang labasan ng mga magtutungo dito sa sementeryo. Makakatulong naman sa mga bibisita ang website ng Manila North Cemetery upang madaling mahanap ang mismong lugar ng puntod. Asahan naman na habang nalalapit ang undas ay lalo pang hihigpitan ang seguridad dito sa sementeryo. Sa ngayon, Angela, nakahanda na ang pamunuan nito sa 100,000 bisita na inaasahang dadagsa sa November 1. Sa ngayon, Angela, dahil maaga pa, mangilan-ngilan pa lang ang nakikita nating nagsasadya dito sa Manila North Cemetery at pero maya-maya ay asahan na ang pagdagsa ng mga taong maglilinis dito sa sementeryo. Yan ang latest mula dito sa Manila North Cemetery. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat Jericho Albano, live na nag-ulat mula sa Manila North Cemetery. Sa iba pang balita, hindi pa tiyak kung kailan makakauwi ng bansa ang umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa matapos itong mahuli sa Abu Dhabi. Pero ngayon pa lamang ay isinasaayos na ng PNP Region 7 ang security plan sa posibleng pagbabalik sa Leyte ni Kerwin. Narito ang hataw na balita ni Jeneline Gakit. Ng Leyte Provincial Police ang magiging seguridad ng number 1 suspected drug lord ng Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa, ang anak ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Ayon kay Police Chief Inspector Maria Villarin Tuwaya, taga
makapagsalita ng PNP Regional Office 8, hanggang ngayon ay nasa kustodiya pa rin ng Abu Dhabi government si Kerwin. An iya deportation in nalalangan with that kay ito na Ministry of Interior in Abu Dhabi ingin papanginano kung may adaba na violate hi Kerwin dito sa Abu Dhabi. May delay. Supposedly and expected nga niya to a day after haniya aresto unta mahangan hinaha Pilipinas. Hindi naman nagbigay ng impormasyon ng pulisya kung saan pansamantalang ikukulong si Kerwin sakaling i-turn over na ito sa Philippine government at dalhin sa Leyte. Ito ay upang matiyak ang seguridad nito, lalo na't isang high value profile ang nakababatang Espinosa. Posible itong maging testigo laban sa mga nalalaman nitong high-ranking government officials na protektor o sangkot sa illegal drug operations. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang maliligtas ito sa pagkakakulong dahil sa kinakaharap nitong mga kaso. Naton kaandaman seguridad in aandaman na ito naton na Leyte Police Provincial Office iton pag-abot ni Kerwin Espinosa nga ni Leyte. Nga na about hiton commit pag kunhain hi ko commit hi Kerwin pag ulpot, it's up to the court to decide. So an aton lang an i-ensure good an seguridad ni Kerwin while nga hinahaton. Samantala, nananawagan rin ng PNP sa publiko na makipagtulungan sa ikadarakip ng isa pang itinuturing na high-value target sa riyon na si Ernesto Erning Gonzales. Nakatakas ito matapos makaengkwentro ang mga pulis sa Marabot Samar noong buwan ng Agosto. Jeneline Gaki, UNTV News and Rescue, Tacloban City. Tiniyak ni PNP Chief Roland Bato de la Rosa na mataas ngayon ang moral ng mga kawani ng pambansang pulisya. Inihayag din nito na dumarami ang mga negosyante na sumusuporta sa kampanya ng pamahalaan kontra sa illegal na droga. Narito ang hatol na balita ni Sherwin Kulubong. Panauhing pandangal kahapon sa isinagawang gun shooting competition ng Region 4A si Police Director General Ronald Bato de la Rosa sa Tanawan City, Batangas. Dito, inihayag ni PNP Chief de la Rosa na mataas na ang moral at kredibilidad ng mga pulis ngayon dahil sa programa nila sa pagsugpo sa krimen at illegal na droga. Tumataas yung ating credibility sa publiko. Nakikita ang taong bayan ginagawa natin, sila natutuwa. So, yung kapulisan ngayon tumataas. Marami na rin umanong mga negosyante ang lumalapit sa PNP Chief na nag-aalok ng financial support sa anti-criminality campaign ng PNP. Yung business sector, titingnan na, nakikita na yung ating magandang epekto sa ating ginagawa. Sila yung natutuwa at sila yung tumutulong. Hindi natin kailangan pang hihingi. Samantala, bilang proteksyon naman sa mga pulis na sumasabak sa mga anti-illegal drug operation, nag-order na ang PNP ng karagdagang bulletproof vest. So ngayon, ay yan ang focus natin. Bibili tayo ng mga vest. Yung vest na in-order ko, yung manifest, yung cover, yung pwede naka-civilian ka. Samantala, ibinalita rin ng Chief PNP na dumating na ang first batch ng mga reloading machine na ipamamahagi naman sa lahat ng regional at provincial police office ng PNP. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Tanawan City, Batangas. Ipinagwalang bahala ni Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa ang ginawang pagsuspinde ng San Francisco Police Department o SFPD sa Amerika sa exchange training program nito at ng Pilipinas. Pinutol ng SFPD ang 16 na taon ng training program sa Pilipinas dahil umano sa issue ng violent drug o violent drug war sa bansa. Narito ang pahayag ni PNP Chief Ronald de la Rosa. Wala tayong magawa. That's the decision nila yan. Hindi pa natin pwedeng ipagpumilit yung sarili natin kung ayaw lang tumulong. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Rina Villamor. Go ahead, Rina. Thank you, Kuya. Here are the latest news from different parts of the world. The U.S. Coast Guard announces that its crews had seized a semi-submersible vessel carrying more than 2 tons of cocaine off the Pacific coast of Central America. Aside from the cocaine that is worth more than $73 million,
The crew also arrested 5 suspected smugglers. Officials says the Coast Guard has stopped 6 similar vessels this year alone. The Alameda-based crews have intercepted nearly 86,000 pounds of cocaine worth more than $1.5 billion during the preceding 12 months. Venezuela's security forces are readying for further unrest as tensions rise following block of recall referendum. Increasingly militant opposition steps up its push to oust President Nicolas Maduro, with protests drawing hundreds of thousands, leading to violent clashes. Coalition leaders called for a national strike for Friday and a November 3 march to the Miraflores Presidential Palace in Caracas, unless the election board allows the referendum. Maduro accuses the opposition of a coup, but there will be no plebiscite. Hundreds of mourners in Rio de Janeiro on Wednesday as former Brazil captain Carlos Alberto was laid to rest. Carlos Miranda has the news. O excelente jogador de futebol, Carlos Alberto Torres, agora descansa no Rio de Janeiro. O corpo de Carlos Alberto foi levado ao cemitério em cima de um carro do Corpo de Bombeiros, onde a família e alguns notáveis nomes do futebol, incluindo o ex-técnico do Brasil, Parreira, e o ex-jogador Cafu, esperavam. Parreira e Cafu, juntos, prestaram suas condolências à família de Carlos Alberto, incluindo sua esposa, Graça Garbácio, e seu filho, Alexandre Torres, e sua filha, Andréia Torres. Carlos Alberto, dono de um dos maiores gols da história da Copa do Mundo, enquanto liderava o Brasil à glória na final contra a Itália em 1970, morreu de um ataque cardíaco nesse último 25 de outubro. Ele tinha 72 anos de idade. Minha gratidão, eterna gratidão ao Carlos Alberto. O filho de Carlos Alberto disse que ele sempre será lembrado no mundo dos esportes, mas que fará uma enorme falta como membro da família. Pro esporte, pro futebol vai ficar o nome dele, né? O mito, mas para nós aqui da família vai sentir sempre aquela falta do pai, do tio, do irmão, do avô. Carlos Alberto foi amplamente visto como um zagueiro clássico que jogou no Fluminense, Santos, Flamengo e os Cosmos, e ganhou o apelido de O Capitão pelas suas características de liderança. Tributos foram derramados de todo o mundo futebolístico com a corporação que governa o futebol, a FIFA, chamando o zagueiro de líder nato, e a Confederação Brasileira de Futebol declarando 1 minuto de silêncio antes das partidas marcadas para este fim de semana. Carlos Miranda, UNTV Notícias e Resgate, Brasil. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Kuya. Thank you, Rina. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Samantala, narito po ang mga dapat niyong abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Pilipinas muling nakuha ang Miss International title sa ika-6 na pagkakataon. Pangulong Rodrigo Duterte nangakong iiwasan na ang pagbibitiw ng maaanghang na salita sa pagbabalik nito sa bansa kagabi. U.S. First Lady Michelle Obama at Democratic presidential candidate Hillary Clinton nagsagawa ng unang joint rally sa North Carolina. At Malacanang Kamao, susubukang mapantayan ang 4-0 win-loss record ng BOC Transformers sa magiging laban sa defending champion AFP Cavaliers ngayong linggo. Magandang laban yan. Exciting. Punta ka ba Magandang doon? laban yan. AFP versus Malacanang. Saan ka ba, kuya? Anong team mo? Sa mananalo. Doon tayo sa mananalo. Yan po ang ikalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Biyernes 28 sa buwan ng Oktubre 2016. 6:39 na po ng umaga. Gumising na kayo. Babalik pa po ang Good Morning Kuya.
at Monica para sa ikatlong paghataw ng mga balita. Yan, pagka magsasalita, binubuksan ng mikropono. Sorry po, kuya. Kuya, ano lang yun? Gutom lang. Gutom. Oo nga, kuya. Ang dami niyong pagkain sa GMK. Akala ko na sobra sa matamis. Puro matamis Hyper, yun. no? Hyper. Naka-hyper, oo. Pero kuya, pinagbibili lang namin, meron pa ring huntahan sa Lunes at Martes. Siya wala. Ha? Siya wala. Bakit meron pa rin? Bakit? Kasi siyempre, baka akalain ng iba baka sa huntahan walang bakasyon. Hindi, talaga namang sa media wala naman talagang walang bakasyon. Ikaw lang naman talaga nagbabakasyon talaga. Kuya, sabi nga ng asawa ko pag nagre-reklamo ko, sasabihin niya, pinili mo yan. Piniligan mo yan. Pinili mo yan Oo nga naman. Mahal natin to. Ikaw may gusto, di ba? Panindigan. Magtiis ka, di ba? Happy weekend. Happy weekend to all of you, kuya. Akala ko ang sagot pagka sinabi ng asawa mo sa'yo, gano'n. Hindi ko marinig. Panindigan mo yan. Pinili mo yan. Oo. Ano Oo, kaya nga pinaninindigan ko. Magandang sagot yun Oo nga. Nagtitiis ako Ay, nanonood yung anak ko. Ikaw naman, no? May ganun no? Naghihintay na yung naghihintay ng gatas yung anak mo. Sige na, babay na. Maraming salamat, Attorney G, Beth Santiago at si Manong Joe Castigador. Magandang umaga po muli. Araw na po ng Friday, October 28, 2016. Sabayan pa rin tayo napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Alas 7:20 na ho ng umaga, live din po tayo sa ating Facebook account at sa untvweb.com via live streaming, pati na rin po sa ating UNTV mobile app na pwede nyong i-download ng libre sa iOS at Android para kahit saan man kayong panig ng mundo naroon, maaari kayong makapanood sa UNTV at makapakinig sa Radyo La Verdad 1350. Yung mga ngayon pa lamang ho, nagbubukas ng kanilang telebisyon. Narito na ang mga hataw na balita sa umagang ito. Pilipinas muling nakuha ang Miss International title sa ika-6 na pagkakataon. Pangulong Rodrigo Duterte nangakong iiwasan na ang pagbibitiw ng maanghang na salita sa pagbabalik nito sa bansa kagabi. US First Lady Michelle Obama at Democratic Presidential Candidate Hillary Clinton nagsagawa ng unang joint rally sa North Carolina. Malacanang Kamao, susubukang mapantayan ang 4-0 win-loss record ng BOC Transformers sa magiging laban sa defending champion AFP Cavaliers ngayong linggo. Detalye ng mga balita, bit-bit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas ang magandang resulta ng kanyang pagbisita sa Japan. Isa naman sa naging pangako ng punong ehekutibo sa kanyang pagbabalik bansa ang pag-iwas sa pagmumura. Narito ang hataw na balita ni Victor Cosare. Balik Pilipinas na kagabi si Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang 3 araw ng working visit sa Japan. Ayon sa Pangulo, produktibo ang kanyang naging pagbisita sa Japan kagaya sa aspetong pang-ekonomiya. I encourage private businesses in Japan to invest in the Philippines. Among the deals signed between the businesses were the investments in manufacturing and agriculture that will generate considerable number of jobs. Japan is well placed to remain as the Philippines' top trading partner. Tutulong din anya ang Japan sa pag-modernize ng maritime capacity ng Pilipinas. Magtutulungan din anya ang dalawang bansa, partikular sa pagpapanatili ng freedom of navigation at overflight sa West Philippine Sea, gayon din ang pagsusulong ng mapayapang paraan sa pagresolba ng territorial dispute sa lugar. Suportado din anya ng Japan ang pagsusulong ng Peace and Development Agenda sa Mindanao. Ayon sa Pangulo, malinaw sa lahat na isang totoong kaibigan ng Pilipinas ang Japan. Subalit kasama naman sa pangakong dala ng Pangulo sa kanyang pag-uwi sa bansa ang pag-iwas sa pagbibitaw ng mga maaanghang na pananalita. I promise God to not to express slang
cuss words and every. So you guys hear me right always, because promise to God is He promised to the Filipino people. Matatandaang madalas na nakapagmumura ang Pangulo tuwing napag-uusapan ang issue sa illegal drugs at kapag pinupuna ang isinusulong niyang pinaigting na kampanya kontra dito. Pero nang tanungin kung magtutuloy-tuloy na ba ito, ang tugon ng Pangulo, So there's a time for everything, time to be foul-mouthed, and a time to, ano pa man, ayaw ko mababasa. I do not want anybody reading my mind because hindi na ako makadiskarte. But it's all calibrated. It's all, but timing. Just watch out for one thing in life. That's what I've learned. Miscalculation. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Lagay muna ng panahon mula kay Ray Pelayo sa ating UNTV Weather Center. Ray, wala namang bagyo. Ngayon po kuya, pero by next week may na-expect po ang pag-asa na papasok sa Philippine Air Responsibility probably by November 1 or 2 kuya. Nagbabago na ba ang temperature natin? Lumalamig na ba? Hindi pa gaano kuya. Actually sa Tuigaraw medyo maalinsangan, umabot po ng mga 34 to 35 degrees Celsius dyan po sa Laguna. Metro, kumusta? Metro po, medyo mababa, mga 32 to 33 kuya tayo. Wala namang expected na pag-ulan ngayon? Meron po kuya mamayang hapon o gabi, mas malaki po ang tsansa na umulan. Lalo na po yung Visayas in Mindanao area dahil po medyo apektado tayo ng Intertropical Convergence Zone kuya. Kumusta dito sa Metro Manila ang ulan? Malaki ba ang volume? Hindi naman po kuya dahil mga paambon-ambon lang ang in-expect natin. Pero yung mga area po ng Bicol yan, medyo yung eastern section dahil may easterlies tayo ngayon, yun po ang malaki ang tsansa na ulanin po kuya. Sige, Ray, ibigay mo sa amin ang kabuuang ulat ng panahon para sa araw na ito. Dahil ito po may ilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung Intertropical Convergence Zone nga po ay nakaka-apekto sa may air ng Mindanao, sa Visayas hanggang dyan po sa may air ng Palawan. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Palawan at Bicol makakaranas po ng makulimlim na lagay ng panahon at mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. At yung Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas naman po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga chance na magkakaroon ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City ngayong araw, maaari pong mabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature. Tuigaraw 34, Baguio po 60 to 26 at sa Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 30 degrees Celsius. Buong Visayas, makakaranas po ng makulimlim na lagay ng panahon at mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Sa Iloilo City, maaari pong mabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature. 30 sa Metro Cebu, gayon din sa may area ng Tacloban City. Sa area naman po ng Mindanao ay makulimlim din at meron din niyang mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature. Gayon din sa Metro Davao, Zamboanga City at isilang pa mga lugar sa area po ng Mindanao. Samantala, alamin po natin lagay ng panahon sa mga karatig bansa ng Pilipinas. Unahin na po natin sa may area ng Seoul, South Korea, kung saan maaari pong maitala ang temperatura ng 13 to 16 degrees Celsius. Malamig na po yan. Meron pong mga pagulang mararanasan. Halos ganoon din po lagay ng panahon sa may area po ng Tokyo, Japan. Pero sa Taipei, Taiwan ay maaari pong mabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature. May mga pagulan din pong mararanasan. Sa Beijing, China, 7 to 13 degrees Celsius ang temperature po dyan. Pero pagdating po sa Hong Kong, maaraw po dyan hanggang 30 degrees Celsius ang maaari pong maitala ng temperatura. Sa Bangkok, Thailand naman, hanggang 31 degrees Celsius with rain showers and thunderstorms. Halos ganun po maging lagay ng panahon sa may area ng Vietnam. Sa Kuala Lumpur, Malaysia, ay maaari pong maabot naman ang 33 degrees Celsius na temperature at may mga pag-ulan din po dyan at halos ganyan din po lagay ng panahon sa Singapore. Sa Jakarta, Indonesia, maaari pong maabot din sa 33 degrees Celsius ang temperature. May mga pag-ulan din pong maranasan. Samantala, ang ating pong sunrise, 5:50 a.m. ating naman pong sunset, 5:29 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumaraw. Paripusin dyan. Maraming salamat, Ray Pelayo, mula sa ating UNTV Weather Center. Kaugnay naman po ng seguridad na ipinatutupad ng PNP sa mga pantalan at terminal sa Metro Manila. Kasama natin si NCRPO Director General Oscar Albayalde. Sir, magandang umaga po.
Magandang umaga po sa inyo. Opo, si Daniel Rason po, kasama ko si Monica Veralio, General. Sir, kumustahin ko lamang po ang ating mga paghahandang ginagawa dito sa papalapit na pagtagsa ng mga pasahero. Meron ho ba tayong mga threat na inaabangan o kumusta ho ang security natin? Well, sa ngayon po, meron na po tayong mga partial deployment sa mga security personnel natin. Sa particular list, mga pantalan o yung mga seaports, yung mga airports natin, at yung mga bus terminals natin, dahil we expect yung mga commuters tatagsa na itong araw na ito hanggang buo. So ano po specifically ang mas pinaigting nating mabantayan ngayon, General? Sa ngayon po, ang binabantayan po natin ngayon is yung ating mga terminals, yung ating airport, yung pong mga seaports natin, saka yung mga bus terminals, MRT, LRT. Dahil we expect yung congestion ng ating mga commuters. So yun po ang binabantayan natin. However, din sa mga sementeryo na kung saan may marami na pong mga kababayan natin na pupunta doon, lalo na yung mga maglilinis. Pero na po tayong mga mangilan-ilan na mga pulis na nakatalaga noon, particularly dyan sa mga malalaking sementeryo sa gaya ng North Cemetery at ng North Cemetery. Meron ho ba mga incidents ng krimen na naitatala tayo na may kaugnayan dito ngayon sa papalapit na ito na undas? So far, wala po. Wala po tayong talagang krimen dito sa buong Metro Manila. Sir, isa ho ngayon ay yung mga ipinagbabawal, pwede paki-reiterate po natin sa ating mga kababayan kasi hanggang ngayon ay marami pa rin ho yung kung ano-ano ang dinadala sa sementeryo. Ano ho ba ang ating paalala sa ating mga kababayan ngayon? Tama po yan. Yung pong mga kababayan natin, palagi natin pinapaalala na bawal po yung pagdala ng baril, o anong illegal na droga o yung any bladed weapon for that matter na pagpasok sa mga sementeryo. Bawal din po ang magsugal sa loob ng sementeryo. Bawal din po ang sobrang mag-ingay, yung magdala ng mga sound system o kung ano na doon sa loob ng sementeryo. At sana po yung ating mga bawal pong uminom. Bawal pong mag-inom sa loob ng sementeryo. Yung pagkain po ang hindi bawal, ngunit yung mga kababayan natin, mas mabuti po siguro magdala ng kanya-kanyang garbage bag dahil na-experience po every year na pag-alis po ng ating mga kababayan ay parang mistulang basurahan yung ating mga sementeryo. Saka yung mga nagdadala pa rin ng nakalalasing na inumin, nilalagay ho sa bote ng soft drinks. Opo, tama po yan. Yung pong iba, linalagay nga sa boteng soft drinks para hindi po mahalata na yung pala ay alak. Sir, yung mga emergency and mga rescue units po natin, in case na mayroong mga ngailangan, in place na po ba tayo doon sa iba't ibang mga sementeryo dito sa Kalakang, Maynila? Well, yung pong most probably starting to yun, yung ibang mga yung mga ahensya ng ating pamahalaan, particularly ito pong Bureau of Fire, no? Pero yung pong ating Police Assistance Desk will be deployed as early as today, particularly dun sa mga malalaking pong sementeryo. Meron po tayong kanya-kanyang Police Assistance Desk sa lahat ng sementeryo. Ang bilang po natin ng sementeryo dito sa Metro Manila is about 99 cemeteries in the whole Metro Manila. So lahat po yan, meron po tayong mga Police Assistance Desk to be manned by policemen and of course ating stakeholders at saka yung mga volunteers na non-government organizations. Ilang mga alagad ng batas po ang ating i-deploy ngayon sa kabuuan? Sa kabuuan, meron po tayong more than 7,000 na i-deploy for the whole Metro Manila. That includes of course yung mga places of convergence po na pwedeng puntahan ng ating mga kababayan, especially itong long vacation na to. Sir, in recent days po, merong mga lumalabas na mga threat pati sa ating mga malls. Kumusta ho? Meron ba tayo natanggap na mga intelligence report? Sa ngayon po, wala pong clear and present danger or any threat of terrorism na natatanggap tayo dito sa Metro Manila. However, yung pong alert status po natin is still on full alert. At saka yung pong alert level dito sa Metro Manila is still on the high alert level. Meaning,
hindi po natin tinatanggal yung possibility na talagang merong posibleng mangyaring terrorist dito sa Metro Manila. It's because of the retaliation na pwedeng maging retaliation ng ASG sa ongoing military operation sa may Mindanao. Correct. So wala pa ho naman na talagang confirmed intelligence report tayo na may nakapasok dito na mga kasama ng mga Abu Sayyaf para gumawa ng kaguluhan? Wala pong ganon. Although for the past month, we have 8 arrests of suspected Abu Sayyaf members, particularly in Quezon City. But for yung pong pwedeng gawin nila, wala po nun. Yung ginagawa po natin, kaya po naka-high level alert itong Metro Manila is just a part of our target hardening measure. Meron po bang specific na mga ASG personality na ngayon ay sinusubaybayan at pinangangambahan na nandito sa Kalakang, Maynila, General? Wala po as per our intelligence community. Itong mga to ay nasa mostly nasa may Zamboanga part itong mga suspected ASG. Although yung pong nahuli dito, may dalawa na po na ASG members. Sabi ko nga, all from Quezon City, no. Last month po may nahuli tayong confirmed na ASG members. But then itong mga to ay involved din sa pag-maintain ng drug din. If you remember sa Kulyat po na may nahuli ng isang member ng Abu Sayyaf. Positive po yun. It turned out na meron pa siyang warrant of arrest. Meron ho bang mga kasama pa ito na nandito ngayon na nasa listahan ninyo, General? So far, wala po tayong namomonitor na gano'n. Yung pong mga rest assured, yung ating pong mga intelligence community, sila po ang nagmamanman o nagkakandak ng counterintelligence sa mga ito. Alright. Sir, yung mga nag-aabuso naman ho sa pagbabiyahe, paano ho natin i-monitor ito? Dahil kung minsan nagtataas ng singil, kung minsan naman ho ay iba't ibang mga problema ang inaabot ng ating mga commuters, paano po natin to ina-assist? Well, yung pong ating mga kababayan, kung talaga pong may ganong pangyayari, no, pwede po nating isumbong kagad sa ating kapulisan. At yan po i-refer natin sa right agency like siguro sa LTO o sa LTFRB. Alright. Sir, may mga binigyan ho ba at nadagdagan ba yung mga special permit sa monitoring po ninyo ng mga pinapayagan na makabiyahe ng mga sasakyan? Kasi kung minsan nagbibigay ho sila ng mga special permits sa mga ganitong panahon. Wala po kaming natatanggap na gano'n, but I'm sure sa dami po ng ating commuters, most probably yung LTFRB po ay nagbigay ng special permit. Well, sir, maraming salamat po sa pagkakataon and wish you good luck, sir. Anything that you will be needing from our end para po maipalam sa ating mga kababayan ay bukas po ang ating himpilan. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo at mabuhay po kayo. NCRPO Director General Oscar Albayalde. Mas pinaigting naman ngayon ng Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagbabantay sa loob at labas ng mga bus terminal upang maiwasan ang human-induced incidents. Mula sa Cubao, Quezon City, may hataw na balita si Maki Libradilla live. Yes, Maki. Yes, Monica, kung kahapon ay medyo maluwang pa ang reservation slot para sa mga pasaherong uuwi ng kanilang mga probinsya. Ngayong araw naman hanggang sa October 31 ay fully book na ang ilang provincial bus lines dito sa Cubao Araneta Terminal. At kasabay nito ay itinaas ng PNP at AFP ang alertong pang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero sa mga bus terminal. Dito sa Cubao, walang tigil sa pag-ikot ang mga pulis at sundalo sa buong terminal. Bawat bagahe ng mga pasahero ay masusing ini-inspeksyon bago makapasok sa loob ng terminal. Naglagay naman ang booth ang mga otoridad malapit sa entrance kung saan maaaring ipagbigay alam kung mayroong nakitang kahina-hinalang tao o bagay. Samantala, pinapayuhan naman ang publiko na sumunod sa mga ipinatutupad na ordinansa at huwag magdala ng mga matutulis na bagay at iba pang pinagbabawal sa loob ng terminal upang makaiwas sa anumang abala. Pinaalalahanan din ng mga pasahero na bantayang mabuti ang kanilang mga bagay.
Monica, ngayon naman ay inaasahang dadagsa pa itong mga pasahero, lalo na mamayang hapon, kung saan paglabas, yung mga kababayan nating manggagaling sa kanilang mga trabaho ay dediretso na bumiyahe papunta sa kanilang mga probinsya. Paglinaw lang rin na para naman doon sa ating mga kababayan na babiyahe papunta ng mga probinsya ng Mindanao at malalayong probinsya sa Visayas tulad ng Leyte at Samar ay maluwang pa po ang reservation slots para sa mga babiyahe papunta sa lugar na yan. Yung latest, balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Maki Libradilla, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Samantala, alamin muna natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito mula kay Joan Nano Live. Yes, Joan, magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, Monica. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kasambahay at magandang umaga kay Kuya Daniel. At para nga sa mga kababayan natin na maglalakbay na sa mga oras na ito sa mga patungo po ng Cubao area ay magiging mabigat na po ang daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Habang sa mga kababayan naman po natin na babagtas dito sa Maya EDSA northbound ay magiging maluwag at tuloy-tuloy po ang kanilang pagbiyahe. Silipin natin ang sitwasyon ng traffic. Sa mga dadaan dito sa EDSA southbound, kung kayo po ay magmumula sa Balintawak patungo ng Muñoz, ay magiging maluwag pa po ang inyong mga pagbiyahe sa mga oras na ito. Light to moderate traffic situation naman ang mararamdaman ng ating mga motorista at mga commuters na dadaan po mula North Avenue patungo po dito sa may EDSA Quezon Avenue. Magsisimula pong bumagal ang daloy ng mga sasakyan sa may bahagi ng Nia Road. Tuloy-tuloy na po ang moderate to heavy traffic hanggang sa may area po ng Cubao Main Avenue. Samantala, para naman po sa mga dadaan sa EDSA northbound, sa mga manggagaling po ng area ng Pasay, magiging maluwag at tuloy-tuloy po ang kanilang pagbiyahe. Liban na lamang po dito sa may bahagi ng Taft Avenue, Buendia, Estrella, hanggang sa may area po ng Orense. Silipin naman natin ang ilan sa ating mga live traffic points. Unahin po natin itong sa may Ortigas Avenue Extension. Ang mga sasakyan po na makikita nyo ngayon sa inyong mga television screen sa mga patungo po ng Cainta Rizal sa mga oras na ito ay bahagya na pong mabagal ang daloy ng mga sasakyan. Heavy traffic naman po ang mararanasan ng ating mga motorista na bumabagtas po sa kabilang bahagi ng kalsada para po doon naman sa mga papunta dyan sa may Meralco Avenue. Habang dito naman po sa may EDSA Bagong Baryo, ang mga sasakyan po na patungo ng monumento sa may northbound area, magiging maluwag at tuloy-tuloy po ang kanilang pagbiyahe. Gayun din, light traffic po ang mararanasan ng ating mga motorista para naman po sa mga patungo ng Balintawak at Muñoz. Samantala dito naman po sa may Recto Avenue sa may Maynila, wala pong magiging masyadong problema ang ating mga motorista dahil maluwag at tuloy-tuloy po ang kanilang magiging pagbiyahe para po doon sa mga papunta sa may area po ng Divisoria, gayon din para po doon sa mga patungo naman sa may lugar po ng Legarda. Puntahan naman natin ang southern area ng Metro Manila dito po sa may Baclaran Rojas Boulevard. Sa mga kababayan po natin na babiyahe patungo po ng Manila area, kung kayo po ay manggagaling dito po sa may Baclaran, ay bahagya na pong mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Pero wala naman pong masyadong magiging problema dahil light traffic naman po ang mararamdaman ng ating mga kababayan na nagko-commute o bumabiyahe para naman po doon sa patungo sa coastal area o yung mga babiyahe po patungo dyan sa may area po ng Cavite. Monica, muli nga natin ipinapaalala sa lahat ng ating mga motorista na dahil ngayon ay araw ng Biyernes, bawal po sa mga lansangan ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 9 at 0 simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 7 ng gabi. Subalit sa Lunes, October 31 at sa Martes, November 1 ay lifted po ang implementasyon ng number coding scheme. Yan muna latest, balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Joan Nano, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Ibang balita naman sa probinsya ang ating hong puntahan dahil nandun pa rin at nakaantabay si Victor Cosare sa ating balitang Prom Day. Mayang buntag, Victor! Mayang buntag, Kuya Daniel, aniya ang mga balita nga naglangkob sa atong balitang Prom Day karong buntag. Namiligro nga mapahawa sa serbisyo ang 5 ka-traffic law enforcers sa Bacolod City human masakpan nga wala gibuhat ang ilang mga obligasyon sa oras sa trabaho. Si Lalaine Moreno alang sa maong balita.
Dakop sa akto nga nagailinom kag nagavideoke ang 5 ka tinawos ng Bacolod Traffic Authority Office samtang naga-duty pasado alas 2 sang hapon sang nagligad nga Martes. Gilayon nga gin-relieve ang mga ini samtang ginaimbestigahan ang insidente. Tatanggalin niya sigurado, papalitan. Kasi for violation ng house rules natin for dishonesty at saka dereliction of duty. Suno kay Bacolod Traffic Authority Officer in Charge, Police Superintendent Luisito Asibuchi. Posible nga kakason sa obra ang mga ini bangod sa paglapas sa house rules. Ginsiguro naman sa bitaw nga mabaton paghihapon nila ang ila ulihi nga sweldo. Grave offense ito tungkol sa nung time ng nag-inom sila kag sila on duty 2 o'clock ng hapon. Ang 5 ka traffic law enforcers ang nakadistino sa Libertad Street, Bacolod City halin alauna sang hapon hasta alas 8 sang gabi nga puros job order. Lalaine Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Bacolod City. Nagkauban ang mga arts enthusiast gikan sa Pangasinan, La Union ug Cordillera Region alang sa usa ka mural arts painting challenge sa Camp Narciso Roeca Ramos sa Tayog, Pangasinan. Ang maong kalihukan gipasiugdahan sa Public Safety Company sa Pangasinan Provincial Police Office. Tumong niini nga maipakita ang bilis sa lakang sa gobyerno batok sa illegal nga droga. Masasabi natin lahat na ng pwedeng gawin natin at pwedeng gamitin na paraan at medium para lang makumbinsi natin yung ating mga kababayan na wag nang gumamit ng illegal drugs. Hindi man ako alagad ng batas, pero sa pamamagitan ng art ko, siguro pag nakita nila, masasiyahan sila, ang sarap pala gumawa ng art. Pinagsama-sama po yung idea po namin, mga visual artists po. Yung positive side po, yung get high on life. Ang matigom nga pondo sa maong programa gitagana alang sa pagtambal sa mga kabus nga kabatanunan nga adunay bugat nga mga balatian. Dako og pagsalig ang lokal nga kagamhanan sa Zamboanga City nga dili maapektuhan ang mga programa sa Estados Unidos sa dakbayan niining problema karon sa relasyon sa Pilipinas ug Amerika. Aniya ang balita ni Dante Amento. Hindi pa siyempre para el ayuda desde na United States Agency for International Development o USAID na siyudad de Zamboanga Maskindol Taperdia el correlación del Pilipinas y Estados Unidos. Este ya asegura el alcaldesa de Ciudad de Zamboanga Ben Climaco acabar el junta con el USAID Strengthening Urban Resilience for Growth Equity o SURGE Chief of Party Maris Mickelsons. Explicación del alcalde con libertad y ya tarda ya taase el US government el magaprograma con este na ciudad. Their commitment is to finish the 5-year program that they have started with the city. In fact, they have a surge office in the city of Zamboanga, and they will also bring it out to the USAID, the other programs that are being done in the cities. Uno también el Ciudad de Zamboanga que beneficia por más de 10 años U.S. Joint Special Operations Task Force Philippines o JSOTF-P. Despite of the different pronouncement, they continue on to support the government of the Philippines. Y habla pa el alcaldesa Climaco, está abierto el ciudad na alguno país que el deseo ayuda o en contacto con ellos. Del lunes, ya firma con el Sisterhood Agreement el ciudad na Ciudad de Cuecang, China. Dante Amento, UNTV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. Og kana ang mga balita nga atong gitutukan sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Gikan diriha sa Dakbayan sa Davao, balik diha sa Kauluhan, Kuya Daniel. Daghang salamat Victor, gikan sa Davao. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Lagunsan. Go ahead, Angel. Thank you, Kuya. These are the news abroad. A Brazil's bill that would create a constitutional amendment to reduce public spending now goes to the Senate for approval after it has been approved by the lower house. Leo Santos has the news. Na terça-feira,
A Câmara dos Deputados aprovou uma proposta de emenda à Constituição que reduziria o gasto público na economia em dificuldades. A emenda, conhecida como PEC 241, passou na Câmara dos Deputados no segundo turno de votações, com 359 a favor e 116 contra, e 2 abstenções. A matéria vai ao Senado Federal. Os críticos dessa medida argumentam que a educação e saúde serão as áreas mais afetadas sobre o movimento. A votação veio após protestos em cidades brasileiras, incluído o Rio de Janeiro, que buscavam tirar o plano dos trilhos. O Brasil está no meio de sua pior recessão já registrada. Enquanto também luta para controlar um déficit fiscal de mais de 10% de produto interno bruto. Léo Santos, o NTV Notícias e Resgate Brasil. U.S. First Lady Michelle Obama joined Democrat U.S. nominee Hillary Clinton for the first time campaigning in North Carolina, one of the crucial battleground states for the U.S. election. The First Lady encouraged voters from North Carolina to vote early, becoming one of Secretary Clinton's most powerful campaigners this election season. With a clear lead against his opponent in recent polls, Clinton warned her supporters of complacency with less than 2 weeks to voting day. Meanwhile, Trump doubled down again to his claims that the election is rigged, casting further doubts to the legitimacy of the results on November 8. New polls released in recent days show Clinton's lead shrinking by a few points, but Trump still has a very high steep to climb to win the White House. In other news, Twitter has announced it is closing down its video sharing platform, Vine. The decision comes after a failed attempt to sell Twitter as it fights against stagnant users' growth and mounting competition from other social media platforms. In a post published jointly by Twitter and Vine to the blog platform Medium, the social media services say that the Vine website would stay live even after the mobile app is discontinued. This is to give users the chance to download and save any videos. Twitter introduced Vine in January 2013 as a way for users to share snippets of video that were 6 seconds or less. Meanwhile, Apple Incorporated has unveiled a revamped MacBook Pro on Thursday. Apple adds a fingerprint reader, replaces function keys with a small touchscreen, and slims down the aging workhorse of its computer notebook line. The customers will be able to open up the new notebook with Touch ID, the fingerprint reader also on iPhones, and customize the touchscreen bar of the keys. The Mac line accounted for about 11% of Apple's sales in the just finished fiscal year, with the number of machines sold down by 10% to 18.5 million. Apple says that was in line with an overall market decline, but analysts and investors have added Apple needs to restart growth. And those are the news abroad. Back to you, Kuya. Thank you, Angel. Sa ika-6 na pagkakataon, nakuha ng Pilipinas ang titulo sa prestihiyosong Miss International Beauty Pageant matapos koronahan kahapon ng kindergarten teacher at model na si Kylie Versosa. Narito ang hataw na balita ni Mirasola Bagadir. Muling nakuha ng Pilipinas ang korona sa Miss International Beauty Pageant na ginanap sa Tokyo, Japan kahapon. Lumutang ang gandang Pilipina ng ating pambato na si Kylie Versosa sa suot nitong traditional costume at blue evening gown. Ipinamalas naman ni Kylie ang talino sa kanyang winning answer speech sa 56th Miss International Beauty Pageant. 3 things come to mind when I think of Miss International: culture, education, and international understanding. These 3 work together to make the brand of the Miss International Beauty Pageant relevant to the global community and to our time. Lubos naman ang pasalamat ng 24 na taong gulang na kindergarten teacher at model sa lahat ng sumuporta sa kanya hanggang sa marating ang tagumpay. I cannot believe this moment right now, and I am ecstatic and happy. Thank you so much to my family, to the Philippines, to everyone who supported me. I did not go through this journey alone.
Si Kylie ang ika-6 na Pilipina na kinoronahan bilang Miss International. Huling nakuha ng bansa ang titulo noong 2013 sa pamamagitan ni Bea Rose Santiago. Samantalang natuwa naman si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkapanalo ni Kylie. Magugunitang nag-post pa sa kanyang Instagram ang beauty queen ng picture nila ng Pangulo na noon ay nasa Japan din para sa state visit. Of course, I am happy. I am always happy if our beautiful women win all the titles. Kasi Pilipino tayo, it gives us kunting hambog. It lifts parang mayabang tayo na, kita mo? Magaganda ang mga maming Pilipina. Pero yung lahat kayo dyan sa Human Rights Commission, mga pangit. 69 na contestants mula sa iba't ibang bansa ang lumahok sa prestigyosong beauty pageant. Itinanghal na runner-up ang Australia, Indonesia, Nicaragua at United States. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Ano ba mga nasa human rights? Ha? may pahabol. May sundot pa Oh. 7:55 na po. Oy, yung mga kung natatandaan ninyo kasi pang-anim na natin yan Sixth crown. Una natin 1964. Ooh. Si Gemma Cruz. Oo, naririnig ko yan. Oo, yun, naririnig mo. Hindi ka pa tao, no? Hindi pa. 1970 naman, si Aurora P. Juan. Kilala mo si Aurora P. Juan? Di masyado. Yan. Pero yan, nakita natin yung picture. Tapos, 1970. 1970. Si Aurora P. Juan. Oo, yung second crown. Ang kasunod na niyan, Melanie Marquez. Ay, of course. 1979. Oo. Tapos, ang sumunod na medyo malayo. Oo, eto naabutan ko na to, kuya. May 2005. Oo. Si Lara, Precious Lara Kigaman. Kasama niyo yan, kuya, sa pelikula. Kasama sa movie yan. So, siya yung pang-apat. Fourth. And then, ang pinanggalingan nga bago itong si Kylie ay si Bea Rose Santiago. 2013 naman yon. Recently lang din. Yan yung 3 years ago. Tapos ito naman si Kylie Versosa. Ngayon, pang-anim. So, yan, yung anim. Ang galing natin. Ito siguro, kuya, yung pinakamaraming corona natin na beauty pageant, no? Parang sa Miss World, isa pa lang alam ko. Sa Miss Universe, 3 yata. Galing. Malay mo, sunod na yan. Dito gagawin sa atin yung Miss Universe. Sa January, di ba? January yata. Malay mo. Sana. Ika-4th round. Back to back sana. No? We're praying. Sasali natin yung mga taga Cebu, maraming mga nananalo na mga Cebuana, Kapampangan. Marami kasi maganda dun, kuya, no? Cebu. Pero dun daw sa Commission on Human Rights. Pero kuya, kasi naman, ang kagandahan naman is very subjective. Pwedeng maganda sa'yo, pwedeng hindi naman maganda sa akin. Beauty is in the eyes of the beholder, yes. Pwede, di ba? Depende kung ano yung tinitignan mo. At pinakamagandang kagandahan pa rin yung nasa kalooban. Yes. Ay, maganda ka nga. Saman maugali mo. Ang ganda-ganda ng itsura ng mukha mo. Pero balahura naman ang ugali mo. Turn off yun. Sports muna tayo kasama ang isa pang beauty queen, si Rina Villamor. Ayan. Siya ang Miss Universe ng buhay ni Ian. Kuya, akala ko Little Miss Philippines lang. Nakuha ko ang trono since pinanganak ako. Hanggang ngayon. Pwede. Diba sinasabi ni Rina na paglaki ko, gusto ko maging beauty queen. Hindi lumaki. So Little Miss Philippines lang. Ikaw na ang nagsabi nun. Aminado naman ako, kuya. Hindi na ako. At least, kuya, consistent siya. Ayaw niya lumaki ng palapad. Hindi na siya lumaki. Consistent na lang din, di ba? Consistent ka, girl. Mas okay na yun. Sabi niya, anong gusto mo paglaki mo?
Parang si Ricky Ramos din yan eh. Tinanong, anong gusto mo paglaki mo? Anong sabi? Ayun, gusto ko po lumaki ako. Oo nga naman. Hindi lumaki. Ano balita sa sports, Rina? Ito kuya, balitang NBA muna tayo at UNTV Cup. Oklahoma City Thunders nakuha ang unang panalo kontra sa Philadelphia 76ers na ginanap sa Wells Fargo Center. Pinangunahan ni Russell Westbrook ang Thunder sa nag-ambag ng 32 points upang makuha ang 103-97 na panalo. Tumulong din si Enes Kanter na gumawa ng 17 points, 12 rebounds at Steven Adams na may 16 points. Denver Nuggets nakapag-uwi din ng panalo kontra New Orleans Pelicans sa scores na 107-102. Ito ay sa pangunguna nila Bosnian center Jusuf Nurkic na nagbigay ng 23 points at Will Barton na may 22 points. Hindi naman umubra ang 34 points at 17 assists ni James Harden sa Houston Rockets matapos silang matalo sa LA Lakers 120-114 sa Staples Center. Pinangunahan naman ni Jordan Clarkson ng Lakers na may 25 points at kapwa 12 points naman para kina D'Angelo Russell, Julius Randle at Timofey Mozgov. Susubukan naman ng Malacanang Kamao na mapantayan ang 4-0 win-loss record ng BOC Transformers sa magiging laban sa defending champs AFP Cavaliers ngayong darating na linggo. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. La Cuesta fakes position defense. Uy, ganda ng flyby. Kanina pa nila ginagawa ito. Pasok yan. Isa na namang mahigpit na sagupaan ang matutunghayan sa linggo sa pagpapatuloy ng first round eliminations ng UNTV Cup Season 5. Sa unang pagkakataon ngayong season, magtutuos ang defending champion AFP Cavaliers at ang Malacanang Kamao sa main event ng triple header ng UNTV Cup Season 5 alas 5 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Tanging ang Malacanang team ang wala pang talo sa Group A na may 3-0 win-loss record. Samantalang ang AFP Cavaliers naman ay may 2 ng panalo at 1 talo. Noong nakaraang season, hindi nakatikim ng talo ang AFP sa first round eliminations. Kaya para sa defending champion, gagamitin nila ng husto ang halos 2 linggo upang paghandaan ang Kamao team. Yun siguro para sa akin blessing in disguise kasi at least kailangan sa isang team medyo matalo ka rin para maramdaman mo na hindi ka pwedeng mag-overconfident lagi. Sabi ko sa kanila, wake up call sa atin to. Natalo tayo, sana hindi na mangyari ulit. Practice tayo ulit. Balik natin yung winning tradition ng AFP. Samantala, porsigido naman ang Malacanang Kamao na maitala ang kanilang ika-4 na sunod na panalo. Tinalo na Malacanang Kamao ang VFP Firefighters noong nakaraang linggo at ang VFP naman ang tumalo sa AFP noong October 9. So paghahanda rin namin, so alam naman natin galing rin sa pahinga ang AFP. So wala na kaming iniisip, magpa-practice kami. 1 game at a time lang kami. Ayon pa sa Malacanang, mataas ang moral ng kanilang team kaya naman maganda ang kanilang samahan at plays. Sinabi lang namin, lalo na para kay Presidente to, kaya tayo Kamao. Kaya lang inaano namin sa kanila, sa samahan namin, talagang maganda na. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. This coming Sunday sa Pasig City Sports Center pa rin ang ating mga laro. Ang GSIS kontra NHA second game, ang last game ng Senate Defenders kontra BFP at AFP kontra Malacanang. Kuya, kung kanina na-mention mo nga sila, meron silang mga beauty queens. Tayo rin, meron tayong beauty queens. Pero sa UNTV Cup, meron naman tayong mga hardcourt kings dahil hindi lamang magagaling sila sa hardcourt, kundi malaki din yung puso nila dahil sila ay tumutulong dun sa kanilang mga chosen beneficiaries. Kuya, back to you. Maraming salamat, Rina Villamor. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. Yan po ang mga hataw na balita ngayong araw ng Biyernes, October 28, 2016. Susunod na ang programang Bawal ang Pikon! Get it straight with Daniel Razon.